Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Masayang masaya si Carlos dahil natupad na ang kanyang hiling na maikasal kay Lynette. Dito na nga si Lynette ay nagpasalamat sa kanya dahil sa talagang si Carlos ang umalalay sa kanya nung wala si Dr. RJ Tanyag. Dito na nga nagkaroon ng kaguluhan dito sa venue na kung saan gumawa ng anomalya itong si Moira. Dito na sinabi ni Dr. Ray Meneses na si Moira ang dahilan kung bakit nagkaganyan or naipasok talaga yan. Dito na nakita ni Dr. RJ Tanyag itong kanyang asawa at sinundan niya ito at pinaalis niya ito. Dito na din sumunod sila Josa at saka ni Chang Susan kung saan tinapon ni Chang Susan sa kanya ang palaka. Takot na takot si Moira at kung saan ito ang dahilan kung bakit siya umalis. Dito na nanghingi ng tawad si Dr. RJ Tanyag sa dalawang mag-asawa na kung saan sinabi niya dito na hindi niya ay naakala na ang kanyang asawa ang gagawa noon sa kanila at gugulo sa kanilang kasal. Dito na din sinabi ni Lynette na hayaan na lang sila na kung saan si Moira ay talagang gagawa ng kalukuhan sa kanila hanggat andyan siya. Hindi talaga matigil itong si Moira kakagawa ng masama dito kay Lynette at saka kay Annalyn kung saan talagang pahihirapan niya ito. Dito na hiniling ni Dr. RJ Tanyag kay Dr. Carlos Benetes na kakausapin niya muna itong si Lynette. Nag-usap sila at pinagbigyan ni Dr. Carlos Benetes upang ito ay wala nang masasabi itong si Annalyn dahil pinayagan niya ito ang kanyang ina at saka si Dr. RJ Tanyag na mag-usap. Dito na nga isinayaw ni Dr. Luke at saka ng kanyang mga kaibigan si Annalyn. Lalong-lalo na itong si Dr. Carlos Benetes na naisayaw niya din ang kanyang magiging anak na si Annalyn kung saan dito na nag-thank you at nag-congratulate si Annalyn sa kay Dr. Carlos Benetes. Ito na ang sinabi ni Dr. Carlos Benetes na pwede na siyang tawaging ama or tatay, daddy kung ito ay nasa labas sila at kung nasa hospital sila ay okay lang na Doc ang itatawag dito sa kanya. Pumayag naman si Annalyn pero may narinig siya dito na kakaiba kay Dr. Carlos Benetes. Dito na nga niya ay talagang aangkinin niya si Lynette na kung saan talagang wala nang kalusot itong si Lynette at dito na medyo hindi na naman sila magkakaunawaan ni Annalyn at tumahimik na lang ito. Dito na talaga medyo nag-isip si Annalyn kung saan umalis na lang siya dito kasi sinayaw siya ni Regan. Dito na nga nagkita ang kanyang ama at nag-usap sila ni Annalyn na kung saan talagang kinamusta ni Annalyn si Dr. RJ Tanyag kung ano na ang nararamdaman nito or kamusta na ito. Dito na napabuti ang nararamdaman ni Dr. RJ Tanyag na kung saan nakausap niya na si Lynette ng masinsinan. Sinabi niya dito or kay Annalyn na talagang iniwanan siya ng dahilan kung bakit kailangan niyang magbago o baguhin ang kanyang buhay o dapat niyang balikan kung ano siya dati. Nandahil yon sa kanyang inang si Lynette. Kaya natuwa naman si Annalyn dahil sa pagbabago ni Dr. RJ Tanyag kung saan naging positibo ito sa pamumuhay. Dito na nga talagang mag-aaral pa ulit itong si Dr. RJ Tanyag at talagang porsigido ito na maibalik dati niyang career at para sa kanilang ni Zoe. Dito na talaga nagpaalam na si Dr. Carlos Benetes at saka si Lynette kung saan talagang pagod na ito sa kanilang ginagawa. Talagang medyo emotional itong mag-ina na kung saan first time nilang maghihiwalay. Umuwi na sila ni Lynette at kung saan dito na nga nagsimula ang panibagong buhay ni Lynette kasama si Dr. Carlos Benetes. Dito na talagang nasaksihan ni Lynette na napaka-stricto ni Dr. Carlos Benetes na kung saan talagang ayaw niya marinig ang pangalan ni Dr. RJ Tanyag. Pumayag na si Lynette sa mga sinasabi ni Dr. Carlos Benetes pero hindi inaasahan na talagang nabanggit ito ni Dr. Carlos Benetes na para gusto niya daw ng chocolate pero ang sinagot ni Lynette, oo RJ, at kung saan ito kaya magdudulot kay Lynette at saka kay Carlos ng kanilang pag-aaway. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.